Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito tayong muli para sa segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Nalagpasan ng Bureau of Treasury ang kanilang target sa 5-year retail treasury bonds sa ginanap na 9 na araw na public offer period ng Department of Finance o DOF. Base sa datos, nakalikom ng 584.86 billion pesos ang Bureau of Treasury na mas mataas sa kanilang 400 billion peso target. Ayon kay BTR Officer in Charge, Sharon Almanza, unang nakalikom ng 212.719 billion pesos ang ahensya sa ginanap na RTB 30 rate setting auction, habang ang 372.7 billion pesos sa 9-day period public offer bond switch program. Sa ilalim ng bond exchange program, ang malilikom na halaga ay gagamitin para suportahan ang ilang programa ng pamahalaan sa agrikultura, infrastructure, education at healthcare sectors. Ayon naman kay Finance Secretary Ralph Recto, ang investment na ito ng mga ordinaryong Pilipino ay malaking kontribusyon sa gobyerno at sa sambayan ng Pilipino. Ang 5-year bond exchange program ay nakatakdang mag-mature sa February 28, 2029. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balita, positibo naman ang Japanese government na maganda ang mga isinasagawang pamamaraan at hakbangin ng Pilipinas sa pagpapalakas ng investment at business environment sa bansa. Ayon kay Japanese Ambassador to the Philippines Kazuhiko Koshikawa, malaki ang kanyang pagtitiyak na mas maraming mga bansa ang magnanais na mamuhunan sa Pilipinas, lalo na sa pagsasaayos ng mga polisiya at maging sa business environment ng bansa. Dagdag pa ni Koshikawa, asahan din ang pagpasok ng mas maraming mga kumpanya mula sa kanilang bansa dahil sa maayos na pamalakad ng gobyerno ng Pilipinas sa mga foreign direct investment na nakuha ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa huli, muling iginiit ni Koshikawa na magpapatuloy ang kanilang bansa sa pag-agapay sa Pilipinas sa pagpapaunlad ng infrastruktura at ekonomiya ng bansa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, kinumpirma ng Bureau of Internal Revenue o BIR na kinatigan ng korte ang kasong kriminal na inihain nito laban sa vape seller na Top Fog at mga kasabwat nito. Sa isang pahayag, sinabi ng BIR na naglabas na ang Court of Tax Appeals at Metropolitan Trial Court ng warrants of arrest laban sa mga nasa likod ng nasabing kumpanya. Nagugat ang paghahain ng kaso ng BIR sa isinagawang raid noong 2022 kung saan nadiskubreng sangkot ang kumpanya sa pagbebenta ng illegal na vape. Ayon naman kay BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., patunay ito ng seryosong kampanya ng BIR laban sa mga pagbebenta ng untaxed vape products. Batay sa criminal complaint, aabot sa 1.2 billion pesos ang estimated civil liability ng Top Fog kasama na ang multa. Kabilang sa mga kasong naisampa rito ang mga sumusunod: unlawful possession or removal of articles subject to excise tax without payment of the tax in violation of Section 263, selling of heated tobacco products and vapor products at a price lower than the combined excise and value-added taxes in violation of Section 263A, selling or offering for sale any box or package containing articles subject to excise tax with false, spurious, or counterfeit stamps or labels, or selling from any such fraudulent box, package, or container as aforementioned in violation of Section 265, willful attempt to evade or defeat tax in violation of Section 254, and willful failure to pay taxes in violation of Section 255 in relation
to Sections 15, 171, 172, and 253, D, all of the NIRC of 1997 as amended. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na natatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan para sa Radyo Pilipinas World Service. Ito si Steph Vicente. Muli, magandang araw. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.